Hello po, kamusta po kayong lahat? Ako nga po pala si Coach Queenie Lisa Bimiro. Gusto ko lang po sanang i-share sa inyo ang aming campaign. Pero bago po ang lahat, gusto ko muna po magpakilala. Ako nga po pala ulit si Coach Queenie Lisa Miro. Ako po ay graduate sa PUP Santa Mesa last 1992 to 1996. Kumuha po ako ng Bachelor in Tourism. Ako rin po ay isang retired seafarer sa WGNA Super Ferry. Sino po dito nakakaalam ng Super Ferry? Siguro nung mga 90s to 2000, uso po ang Super Ferry papunta sa mga probinsya. Ito po ay inter-island na vessel. Ngayon wala na po yung Super Ferry. Pero nandyan pa rin yung ibang mga company. So ako po ay nag-work doon bilang isang front desk officer mula 1996 to 2008. And then, after that, ako po ay naging full-time housewife hanggang 2018. And then, dahil doon, meron po akong naging husband na nakilala ko rin sa barko. At na-realize ko kahit nasa barko siya, parang kulang yung aming mga savings. Parang hindi kami nakakaipon ng tama. So, na-realize ko dahil may nag-invite sa akin na umattend ng seminar sa IMG. At yun nga, pagdating ng July 2019, ako po ay nag-join sa IMG. At because of IMG, nagagawa ko pong yung mga ibang curricular activities ko as a full-time housewife. So, nakapag-serve din po ako sa aming Homeowners Association bilang Vice President mula 2019 to 2023. At ako po ay naging President din ng COA namin mula 2023 hanggang 2025. Ako po ay isang financial literacy campaigner and advocate dito sa IMG at isa po akong Certified Associate Financial Planner under RFP since 2021. At ako po ay isang life license underwriter sa Manila Bankers Life since 2021. Sa ngayon po, isa po akong financial educator bilang infopreneur. Ang aking pong mission and passion is to educate people how to save and invest correctly. So, manggagaling po sa libro na to yung ating mga i-discuss. The Secret to Saving and Building Your Future. Taking Control of Your Money. Ang amin pong campaign ay mag-educate ng 30 million Filipinos bago dumating ang 2030. So far, umaabot na po ng 18 million. Hindi pa siya ganun kalaki, kaya malaki po ang role natin para tayo ay makatulong na matulungan yung mga tao, mabigyan ng tamang kaalaman. Kasi katulad ko, financially illiterate kahit college graduate ako. Kasi hindi naman siya naituturo sa traditional school. So, ang natutunan ko lang sa pag-aaral ko nung college kung paano maging dalubhasa sa papasukin kong trabaho, pero walang nagturo kung paano mo ipapalakari, i-manage ang iyong pera. Basta alam ko lang mag-ipon sa bangko. Maliban doon, wala na akong idea na hindi ko naiintindihan na may mga dapat pa pala akong malaman para ma-build ko ng tama ang aking financial house para magkaroon ng secure future. Kaya naiingit ako sa tatay ko before kasi military siya, so may pension siya. Kasi pag private ka, di ba, parang wala kang chance magkaroon ng malaking pension. Meron lang SSS, pero pag hindi mo alam kung paano yung tamang paghulog, hindi rin ganun kalaki yung magiging pension mo. Hindi siya magiging sapat. Sino po ba ang IMG? IMG or International Marketing Group is a financial industry that teaches financial concepts to all people from all walks of life. Because naniniwala po ang IMG, financial education is not just for the wealthy, it's for everyone. Bakit po ba natin kailangan ng financial education? Sa totoo lang po, ang financial education, when it comes to securing and saving our future, maraming tao na mabubuti, pero they fail. Maraming masisipag, hardworking people, pero they fail. Even yung mga matatalino, mga kabataan, they fail. Maraming matatanda, they fail. Maraming mga professionals like teachers, engineers, and doctors end up retiring without enough savings. Sabi nga, these people don't set out to fail.
They do because they simply fail to plan and manage their personal finances because of lack of financial education. Even me, matagal po ako nagparko. Professional naman ako. Pero wala talaga akong idea sa tamang pag-handle ng pera. Hindi naman ako maluho. Pero hindi ko alam paano ba magtabi ng emergency funds na ang healthcare, akala ko pag nasa company lang, pag wala na sa company, wala na rin. No investment, no extra income. And then, kulang sa kaalaman talaga. Yun yung reason bakit maraming tao ang nagiging failure pagdating ng retirement after working for many years. So, dito po sa IMG, matututunan natin yung mga bagay na basic. Ito po yung mga reason, mga challenging future. Sabi nga a large number of Filipinos will face increasing financial challenges in four major areas. Una, yung uncertain labor market. Sa totoo lang po, because of mga automation, AI, 'di ba? Marami po nawawalan ng trabaho. Yung mga NLEX ngayon, SLEX. So, madalas diyan puro automatic na. So, nababawasan na yung mga teller. Diba? Even sa mga fast food, gumagamit na sila ng mga machine para mag-serve. So, nababawasan na rin yung crew na nag-serve, yung mga human laborer. So, time will come, darating ang time, puro robotics na AI na ang mag-serve. So, yung mga simpleng trabaho na ginagawa ng mga tao, mawawalan na siya ng silbi sa mga tao. Kaya nga sabi, habang may trabaho ka pa, mag-ipon. Kasi hindi mo alam kung kailan ka mawawalan ng trabaho. Pangalawa, a large number of Filipinos will face increasing financial challenges in four major areas. Ito yung low ang savings mo pero ang dami mong utang. Dahil nga hindi na ma-manage ng tama yung pera, hindi rin lumalaki yung kita mo, maraming tao ang nababaon sa utang at nagre-retire ng walang malaking ipon. So, ito yung malaking impact kapag tayo ay nag-retire kung tayo ay hindi makakapag-ipon dahil many people have to work beyond age 65 and 98% of senior citizens today are financially broke. So kung mapapansin nyo, maraming fast food ngayon na tumatanggap na rin ng mga senior. Pero parang nakakalungkot kasi okay lang mag-work kung matanda ka na, kung talaga yun yung passion mo. Pero kung nag-work ka dahil wala kang choice kasi kailangan mong kumita, nakakalungkot yun. Sabi nga 40% ng mga senior umaasa sa mga anak. Then 20% umaasa sa charity. Then 30% ng mga senior napipilitan pa rin magtrabaho. 8% lang ang may pension. Kung may pension man, hindi ganoon kalaki. Siguro meron sila pinakamalaki na yung 10,000, 'di ba? Yung iba 2,000. So, saan makakarating yung pension na gano'n? Kaya nga iba umaasa na lang sa government pero kulang pa rin. And 2% lang ang financially independent. So tayo, pagdating ng panahon na tayo ay nag-retire, saan ba natin gustong mabilong? 'Di ba? Mas gusto natin maging financially independent tayo. Kaya dito, ituturo natin na habang tayo ay malakas pa, may trabaho, kumikita, mapag-aralan na natin at maunawaan natin ano ba yung mga steps, ano ba yung mga paraan para magkaroon tayo ng financial independence. Another challenging future is a large number of Filipinos will face increasing financial challenges in four major areas like high cost of education. So, marami ang mga magulang na hindi nakakapag-prepare para sa pag-aaral ng kanilang mga anak. Kasi tandaan natin, increasing cost of education every year. So, hindi lahat nakaka-afford magpaaral ng mga anak sa private dahil kung mapapansin nyo, hindi gano'n kaganda ang paaralan sa mga public school, lalo na kung sa Maynila. Dahil sa sobrang dami, crowded na, kaya yung iba napipilitan talaga sa private school. So, lalo na kung magka-college na yung iyong anak.
So, kailangan mo ng malaking pera. At dahil hindi naman lahat kaya ng maging scholar, 'di ba? Kung maging scholar man 'yan, full scholar, meron pa rin 'yan gastos kasi siya kailangan niya pa rin ng allowance at saka ng mga ibang babayarin, 'di ba? Mga gastusin ng budget para sa mga expenses. And imagine 1 million per child ang kailangan to graduate 4-year college education course. Lalo na kung gusto mo na yung course na makukuha niya, yung talagang gusto niya, di ba? Kaya dapat po talaga, bata pa lang, nagsisimula na tayong magtabi at maghanda para sa kinabukasan ng mga anak natin. Another challenging future is yung increase ng cost of living. Dahil sa inflation, nawawala na ng value yung ating pera. So, increasing cost of living every year. So, difficulty saving money which results to debts. Yung inflation po, talagang kagaya ngayon, 'di ba, yung pagtaas ng bilihin, yung dating 1,000 mo na marami kang mabibili sa supermarket na isang cart yun, pero ngayon yung 1,000 mo, nasa supot na lang at iilan lang ang mabibili mo. Yun yung inflation. Kaya pag hindi natin natutunan kung paano mag-iipon, magsisave at invest, yung pera natin, mawawalan na siya ng value pagdating ng panahon. Sabi nga ang iyong future ay wala sa kamay ng iyong employer o ng gobyerno o sa bangko mo o ng mga broker mo. Ang future mo ay nasa iyong mga kamay. Kailangan ikaw mismo ang matuto kung paano kumita ng pera, paano mag-ipon ng pera, paano palaguin ng pera, at paano poprotektahan ang pera mo. Dapat ikaw yung maging money manager ng sarili mo. Kailangan maintindihan mo how money works and how money works for you. 'Di ba? Ikaw dapat yung nagko-control ng future mo. Alam mo bang pwede mong pagtrabahuin ng pera? So, ito yung mga apat na financial concepts na dapat natin matutunan. Una, yung X-curve concept. Sa lahat ng X, ito yung wag mong kalimutan. Dito, ang sinasabi lang, yung line na pataas, ito yung the law of increasing wealth. And then yung isang line pababa, ito yung line of the law of decreasing the responsibility. Kasi sabi nga, 'di ba, habang ikaw ay bata pa, madalas wala ka talagang savings kasi nagsisimula ka pa lang eh. Pero kahit bata ka pa, once na nag-start ka na magtrabaho, napakarami mo na agad responsibilities. Dahil kadalasan, ikaw yung magiging breadwinner ng family mo or ng sarili mo. Siyempre, sa mo ba kukunin yung mga panggastos mo patulad ng pambili mo ng pagkain, pambayad mo ng mga housing loan mo, pambili mo ng mga damit, at syempre, yung pambayad ng mga pagpapaaral mo sa mga kapatid mo, kung ikaw ay single pa at may mga kapatid ka, minsan pati pamangkin mo, ikaw nagpapaaral. Syempre, nagbabayad ka din ng mga para sa health mo, like PhilHealth, 'di ba? And then kung may mga utang ka, may mga loans ka, saan mo kinukuha ang pambayad doon? Syempre, sa yung active income. Kaya nga you work hard for the money. Pero alam mo ba na dapat habang ikaw ay nagtatrabaho, kailangan natututunan mo din pataasin ang iyong money line. Dapat nag-iipon ka para pagdating ng panahon na ikaw ay matanda na, wala nang kakayanang magtrabaho, meron kang passive income. Kasi sa totoo lang, ang mga gastusin, hindi yan nawawala. Kahit matanda ka na, kailangan mo pa rin kumain, kailangan mo pa rin bumili ng damit, and then, kung may mga maliit ka pang anak o mga apo, kadalasan ikaw pa yung nagpapaaral. At syempre, ang pinakamalaki is yung health. Marami nang naglalabasang sakit na kailangan mong meron kang perang magamit. At dapat wala ka ng utang. So, sabi dito, habang lumalaki ang iyong income, 'di ba, nagiging passive income dapat 'yan. Natututunan mo dapat how money works for you. Kaya nga,
dito matututunan natin kung paano natin gagawin 'to. Dahil sa totoo lang, sa buhay natin merong if. Ito yung mga bagay na dapat natin paghandaan dahil what if we die too soon? Who will protect our family? Sabi nga, protect your family through instant money dahil sa pamamagitan ng life insurance, mapoprotektahan mo ang pamilya mo. What if you get sick? Ang sagot dyan is dapat meron kang HMO at long-term healthcare na yun yung sasagot sa iyong mga hospital bills pag ikaw ay nagkasakit. Kahit ikaw ay matanda na or kahit ngayon, 'di ba? Kapag meron kang HMO, hindi ka namumroblema pambayad ng hospital. Malakas ang loob mong pumunta ng hospital kasi meron kang pambayad eh, yung HMO mo ang sasagot doon. And of course, if we live long, which is ito naman yung gusto ng lahat, humaba ang buhay. Pero masaklap humaba ang buhay kung tayo ay walang perang pangtustos sa mga pangangailangan natin. Kaya nga mahalaga, protect yourself through investment, living on interest. Kailangan meron kang ipon na yun yung sasagot sa mga pangangailangan mo, sa mga gastusin mo. Dahil mahirap umasa sa iba para sa iyong mga pangangailangan. Okay lang kahit sabihin natin na mahal naman tayo ng mga anak natin. Yes. Pero yung pamilya niya na bubuuhin, syempre magkakaasawa yan. Hindi mo alam kung masusustain niya rin ba yung iyong pangangailangan kapag may pamilya na. Kasi baka mamaya wala rin siyang idea sa tamang pag-iipon o nag-uumpisa pa lang siya, wala pa siyang pera. Kung magbibigay man siya, baka hindi sapat. Dahil siyempre, nagsisimula din siya eh. Kaya kailangan, ikaw din sa sarili mo, nagtatabi ka para sa sarili mo, 'di ba? The next one is dapat binibuild daw natin yung ating solid financial foundation. Ito yung ating book sa chapter 17, makikita ito. Sabi nga eh, okay. First, dapat you must have a proper healthcare. Ito yun. And then, second, you must have a proper protection in the event of premature death. If this happen, then you have instant money to pay off any responsibilities and liabilities left behind. Third, protection. And third, manage and pay off all your bad debts, 'di ba? Fourth, set aside at least 3 to 6 months of your total expenses. And fifth, save and make a long-term investment. And lastly, increase your cash flow. Make as much money as you can while you have multiple sources of income. Ano po ba yung financial house natin? Ganito po ba? May healthcare pero hindi ganun kalaki. Parang ang healthcare natin ay PhilHealth lang na short term na hindi siya tumatagal. May protection, pero ito yung mga nasa Palawan lang, yung mga tag 10,000. Pero ang dami nating utang. Ang laki, 'di ba? Tapos wala tayo halos emergency funds. Kung may investment, inuna natin mga bahay, sasakyan, lupa, pero mas malaki yung utang. So sa tingin mo, pag nagkaroon ng isang matinding sakit, hindi ba guguho yung bahay natin? So ito yung hindi magandang financial house. Ano yung dapat na ginagawa? Unstable ang financial house niya. So sabi, kailangan unahin yung ilalim. Ganito dapat daw ang itsura ng financial house. Mas malaki ang healthcare kasi nga in the event na nagkasakit ka, kailangan meron kang short-term HMO at long-term HMO. Dapat meron kang protection. Ito yung life insurance, ito yung magsisilbing instant money o income replacement para in case something happen sa'yo, hindi magiging kawawa yung family mo. Debt management, kailangan as much as possible, eliminate natin yung mga bad debts. Emergency funds.
Ito yung mag-save ka ng 3 to 6 months ng income mo or yung monthly expenses mo. Let's say, ang expenses mo monthly is 20,000 times mo sa 3 months. So, that's 60,000. So, dapat yan yung meron kang ipon na nilalagay mo sa bangko or sa isang money vehicle na pwede mo siyang mabunot anytime na safe. Or kung 6 months, in 6 months, that's at least 120,000, di ba? Kasi sabi kung may family ka na, dapat at least 6 months ng expenses mo yung itinatabi mo para in case, kunyari, nawalan ka ng work, may nasirang appliances, nagkaroon ng sakit sa kamag-anak mo na kailangan mo tumulong, 'di ba? Hindi manggagaling sa monthly expenses mo, kundi manggagaling sa emergency funds. 'Di ba? And then, the last is yung stocks and bonds. Kung doon ka mag-ipon ng mga properties, real estate, stocks, mutual fund, 'di ba? Pero, sabi nga, wag yan ang unahin. Unahin ang healthcare. Kasi kung inuna mo to at nagkasakit ka, pwedeng mawala din agad yan. Well, syempre, ano yung pambabayad mo? Yung mga yan, mapipilitan kang ibenta yung properties mo para may pambayad ka ng hospital. So, dapat build from the ground and up. Sabi nga dito, you should consider your healthcare and protection as a priority. Bakit? Even if you save a few hundred pesos a month but have no healthcare and life insurance, it will not take you far. So when you get sick, disabled, or die suddenly, your savings won't last very long. Getting long-term healthcare and life insurance are the best investment. Diba? Kasi totoo naman kung may ipon ka, pero hindi siya gano'n kalaki. Halimbawa, sabihin natin mga nasa 50,000 na yung ipon mo, tapos nagkasakit ka, kaya bigla kang nawala. Kulang yon. So, maraming tao hindi kaya mag-ipon ng gano'n kalaki kasi wala din silang idea kung paano nila to gagawin. Likewise, if you experience an emergency but your money is tied up in some investment, kagaya yan, nasa stock market, tas down ng market, hindi mo magagamit yung pera mo, how could you deal with a sudden unexpected expense? If your money was not tied up, then it could have been used as an emergency. Whereas if you have emergency and you have no savings or emergency fund, then you may have to apply for debt. So, di ba, kung wala kang ipon, mapipilitan tayong mangutang. So, para sa'yo, importante ba ang healthcare? So, choosing the right healthcare. So, in the Philippines, a lot of sick people die not because there is no medicine or treatment available because they don't have money to pay for this cost. Ito po yung mga sample ng short-term healthcare. This is also known as the traditional HMO. Generally, it has no life insurance coverage. There may be a yearly increase of premium upon renewal. So, pag nagre-renew ka, kadalasan tumataas siya, depende sa edad mo. So, yearly siyang tumataas. It is not guaranteed, especially when there are high claims. HMOs cover only up to 60 years old. So there is no return of premiums for non-utilization. Ito yung pag ginamit mo, ito yung binibigay ng mga traditional, kagaya ng mga company, 'di ba? Kung kukuha ka man sa sarili mo, habang tumataas ang edad mo, tumataas din yung premium mo. At ito, pag hindi mo naman siya nagamit, wala siyang refund. So, walang return sa premium na binayaran mo. Goodbye na yung free HMO kapag wala ka na rin sa company. Ito naman yung klase ng isa pang HMO, yung pang sa senior, para sa mga edad 60 and above. So, this type of healthcare works similarly to the short-term coverage, except that it covers age beyond 60. It's an individual type of HMO and it's the most expensive program. Renewal is also not guaranteed. Okay.
Next. So, do you know about long-term care? Sabi nga, what if I die too soon? Ang solution daw, 'di ba? Life insurance. What if I get sick? Who will take care of me? Ang solution, healthcare. Para may pambayad ka sa hospital. And what if we live long? 'Di ba? Who will take care of us? Ang solution dyan, investment. Dapat yung pera mo nag-work for you. So, ito yung Kaiser. The Kaiser Ultimate Health Builder to complete your financial picture, 'di ba? Ito masasagot niya yung three major financial needs natin. Kasi 'di ba sabi nga sa pagbi-build ng financial house, dapat meron kang healthcare, meron kang life protection, at may investment. So, si Kaiser, nasasagot niyan kasi meron siyang healthcare, meron siyang life protection, at may investment, living on interest. So, Kaiser, long-term healthcare answers the three major factors in life. So, ganun kaganda si Kaiser. Imagine, sa isang plan, meron na siyang investment, tapos nakakapagbigay din siya ng healthcare coverage at ng insurance, 'di ba? Ng life insurance. So, ganun kaganda ang Kaiser Long-Term 3-in-1 Healthcare Savings Plan. So, i-compare po natin yung short-term HMO sa long-term. Sa short-term, ang renewal niya is not guaranteed if with high claims. Kapag lagi kang nagkakasakit, kadalasan hindi na siya nare-renew. Unlike ng Kaiser Long Term, ang renewal niya is guaranteed. At saka dito sa short term, meron siyang yearly increase until age 60 years old. Compared sa long term, fixed ang premium niya for 7 years. And then, generally, ang mga short-term HMO, wala siyang insurance coverage. Merong iba nagpo-provide pero maliit lang ang coverage niya. Siguro mga nasa 100,000. Unlike ng Kaiser Long Term, meron siyang four-way insurance coverage up to the long-term healthcare plan. Meron siyang term life, may accidental death and dismemberment, meron siyang waiver of installment due to death, waiver of installment due to permanent and total disability. Sa short term, no accumulation of unused health fund. Sa long term, all unused health fund accumulates with interest. So dito sa long term, pag hindi mo nagamit yung iyong HMO, tumutubo siya. Unlike dun sa short term, pag hindi mo nagamit, wala na siya. No return of premium for non-utilization. At ang kaya lang i-cover nito ay hanggang 60 years old. Yung mga pre-existing illness niya, hindi siya covered during the first year, and lifetime permanent exclusion may be issued on the second year onwards. Unlike sa long term, with return of premiums up to 85% of the contract price for the non-utilization during paying period. So dito, pag hindi mo nagamit yung HMO mo habang nagbabayad ka, 85% ng binayad mo sa contract price mo ay ibinabalik sa'yo upon maturity. At ito, pwede kang i-cover kahit beyond 60 years old ka na. Pero syempre, kukunin mo siya bago ka mag-60. Pero ito, pwede mong gamitin kahit more than 60 ka na. At ang kanyang pre-existing, hindi mo na siya included habang nagbabayad ka. Pero pagdating mo ng 8 year, no exclusion na siya. So lahat covered na. While sa short term, ang reinstatement niya is limited within 30 days lang. So maglalapse na siya kapag hindi mo siya na-reinstate within 30 days. And then, ang premium niya, bayad ka ng bayad hanggang 60 years old. Hindi katulad ng long term, ang kanyang reinstatement within 2 years.
At ang kanyang payment ay hanggang 7 years at puwede ka rin mag-spot cash payment, 'di ba? So, gano'n kaganda ang long-term healthcare. Although lahat sila maganda, depende 'yon sa iyong pangangailangan. So, mas maganda nga meron kang short term at long term at the same time. Kasi ang short term mo, para sa ngayon 'yan habang malakas ka pa nagtatrabaho. Ang long term mo, ito yung magiging mong proteksyon pagdating ng panahon. Ang maganda kasi sa long term, kumpleto na siya. Dahil meron na rin siyang life insurance at saka meron siyang investment. Whereas yung sa short term, HMO lang talaga siya, pang-hospitalization lang talaga ang purpose niya. So, ito yung sample natin, yung Kaiser K100. So, ang kanyang contract price is 411,750. Ang kanyang annual payment is 58,821. Ang monthly payment niya is 5,882. So, sa annual, mas makaka-discount ka ng 2 months. Kasi parang 10 buwan lang yung binayaran mo. At ito po yung kanyang mga inclusion habang ikaw ay nagbabayad during 7 years period. Meron na siyang annual physical exam, may dental benefit, may waiver of installment. So, ito po, ganyan kaganda ang Kaiser long term. Meron po tayong separate product presentation para dito. Basic lang po yung pinapakita natin para lang may idea kayo. Hindi kasi yan yung topic natin. Pero at least may idea tayo na para tayo ay magkaroon ng protection, maganda ang Kaiser long term. So ito yung magiging value niya, estimated value niya upon maturity. So binayaran mo is 400 plus. So magiging bonus yung pag hindi mo nagamit habang nagbabayad ka, 'di ba? Ito yung pwedeng kitain ng pera mo pagdating ng maturity value. So ito po yung mga tao na naka-avail ng Kaiser na yung iba nag-mature, yung iba may namatay, nag-claim, sila yung mga nag-claim. Ito po si Sir Brandon ng ating Kaiser representative. Siya yung vice chairman ng Kaiser. So, sino ba yung mga eligible para kumuha ng Kaiser? Actually, 10 years old up to 60 years old ay pwedeng pang kumuha ng Kaiser. So, kung gusto mong mag-ipon para sa anak mo, ito yung pinakamagandang gawin pang-ipon. Kasi for 10 years old hanggang 40, pwede pa yung 2,647 a month. That's 88 pesos a day. So, kung kumikita ka ng 500 pesos a day, itabi mo lang yung 88 pesos mo, 'di ba? So, ito yung value niya pagdating ng 20 years. So, at least, 'di ba, meron kang ipon. Hindi pa kasama yung life insurance diyan. Ano pa lang 'yan. Yan yung value na makukuha mo. Hindi siya yung instant money, ito yung maturity value na pagbuhay ka, yan yung pwede mong makuha. Pag ikaw naman ay 41 to 50, ito naman yung pwede mo sa'yo. Pero ito, pwede po yan, kahit na 10 years old ka, pwede kang kumuha nito mga plan na to. Pero may limit siya. Pag 41 ka na, ito lang yung talagang pwede mong kunin. So, pag 60 ka na, ito, yung limit. 51 to 60, ito yung pwedeng kunin. That's 147 a day, 'di ba? Mas mura pa yung milk tea. Ay, mas mura pa to kaysa sa milk tea mo. So, pero pinaka-ideal, kung gusto mo at least 1 million yung magiging value, which is hindi naman na siya ganun kalaki talaga yung 1 million, 'di ba? K100. So, ito yung kanyang insurance coverage. Kung illness ang magiging cause of death natin, 450. Pero kung accident, 900,000 yung magiging death benefit natin. Tapos, ito yung mga installment. Babayaran. Meron tayong monthly, quarterly, semi-annual, at annual. So, sabi nga dito, habang bata ka pa, the earlier you start, the better. Because
Time is the best ally when it comes to saving. Imagine kung 22 years old ka, nag-start ka ng kumuha ng Kaiser, ito yung binabayaran mo for 7 years. At the age of 28, tapos ka na sa Kaiser mo. Pagdating mo ng 40 years old, matured na siya. So, ito yung pwedeng estimated mong makuha. Pero, iniipon mo nga siya eh. Para nga siya sa yung retirement. Huwag mo siyang kunin kung ako sa'yo. Hindi kasi ito yung money vehicle para kunin mo siya, para gamitin mo sa mga bagay na hindi naman para sa health. Pero cash, good as cash siya eh. May money back siya. Pero sabi nga dito, kung magiging kang 60 years old at hahayaan mo lang yung pera mong lumago, gamitin mo lang siya kapag kailangan, pwedeng pumalo up to 6 million. Pero magkano lang yung binayaran mo? 400 plus. Pero ang kapalit niya, 6 million. 'Di ba? Pero dito, yung isang tao, 30 years old siya nag-start. At the age of 50, nag-matured na rin. Pero tingnan mo, nung nag-60 siya, 3 million lang. Kasi nga, yung time ang kalaban natin at kakampi. So, sabi nga, the earlier you start, the better. Kaya nga kung may anak kang 10 years old, kuhanan mo na. Kasi yung pera niya, lalago, ito yung magiging magandang pamana mo sa kanya. Yes, gusto natin mag-ipon, pero ano ba talaga yung dapat nating ipunin? Paano ba tayo mag-iipon? So, maraming tao, pag kumita ng pera, pag sumahod, kadalasan, halimbawa, ang sahod niya 20,000, ang ginagastos niya 25,000, may utang pa siya. 'Di ba? Kaya sabi dito, ito yung abundance formula, the 10-20-70 rule. Sa sahod mo daw na 100%, 'di ba? 10% doon, ibibigay mo kay God sa pamamagitan ng tithes. Ito yung, um, kunyari, tumutulong ka sa parents mo o sa charity, 'di ba? At least 10%. Wag, wag lahat. Then the 20%, ito yung bayad mo sa sarili mo. Ito yung iipunin mo na ilalagay mo sa mga tamang money vehicle na tutubo yung pera mo. Then the remaining 70%, yun yung gastusin mo para sa mga bayarin, lifestyle mo. Pero pag sinabi nga na kulang nga yung 100% 70% pa kaya. So, gamitin mo yung spare time para magkaroon ka ng extra source of income. So, paano ba natin palalaguin yung pera? Kasi 'di ba sabi kanina, ilagay mo sa tamang money vehicle. Ito naman, how money works. Ito yung rule of 72. Ito yung given number, 72. So, 72, i-divide mo sa number of years, doon mo malalaman kung kailan dodoble ang pera mo. Si Albert Einstein ang nag-simplify niyan. Imagine kung nilalagay mo siya sa 1%. Let's say ang bangko wala pa ngang piso, 'di ba? Less than 1%. Pero sabihin na natin 1%. So, kailan dodoble ang pera mo? After 72 years pa. 'Di ba? So, kung 29 years old ka, nag-invest ka ng 10,000, pagdating mo ng 101, doon pa lang siya magiging 20,000. Doon pa lang tutubo yung pera mo. So, dito, sabi nga, it's not enough to save money. We need to grow it. So, let's say, inilalagay mo yung iyong pera sa at least 4%. Ito yung mga katulad ng mga GCash at saka yung mga ibang bank na nakakapagbigay ng 4% like time deposit. So, 72 divide 4, that's 18. Ibig sabihin, every 18 years, bago dodoble yung pera mo. Kung ikaw ay isang 29 years old at ikaw ay nag-invest or nag-deposit ng 100,000, pagdating mo na 65, every 18 years bago pa siya dumoble. Doon pa lang naging 400,000 yung pera mo. Pero alam nyo ba, ang bangko, kapag tayo ay
nagdi-deposit, hindi niya hinahayaang natutulog yung pera natin. So, ginagamit nila yung pera natin para i-invest sa at least 8%. So, kung 8%, every 9 years bago dumoble. So, mas mabilis yung kita ng pera gamit yung pera natin. So, yung perang 100,000 na ininvest na inipon natin sa bangko, iniwan natin sa bangko, ipinautang nila to, 'di ba, sa 8%. So, si bangko kumita ng 1.6. Eh kung at least 12%, 'di ba? Nagpapautang ang bangko ng 12%. So magkano yung kinikita ng pera natin? Mapalo siya sa 6.4. Alam niyo po ba, sa IMG, ang IMG ay may access sa mga ganitong investment. Later makikita niyo po. So ito, kunyari ikaw, nag-iipon ka ng 1,000 times 12 months. That's 12,000, 'di ba? Kung nilalagay mo lang siya sa piggy bank, alam mo ba in 20 years, 240,000 siya. 'Di ba? Congrats, may 240,000 ka in 20 years kasi ang sipag mo mag-ipon ng 1,000. Kaso wala siyang tubo, 'di ba? Eh kung yung 1,000 mo in 12 months, that's 12,000, inilalagay mo siya ulit sa piggy bank in 30 years kasi matyaga kang mag-ipon. Pero 30 years, magkano naman yung magiging pera mo na naipon mo? 360,000, medyo lumaki siya. Ang problema, wala siyang interest, 'di ba? Sabi nga, huwag hayaan ang pera mo ay matulog lang sa piggy bank o alkansya mo. So, basan ba natin dapat nilalagay? Imagine, kanina 'di ba, magkano yung pera mo na naipon in 20 years? 240,000. Alam mo ba kung halimbawa inilalagay mo siya sa 4%, magiging siyang 367,000 in 20 years. E pero kung nilalagay mo siya sa at least 12%, pwede siyang maging 900,000 plus. Lalo na kung 30 years mo siyang itatabi. Imagine sa 1,000 mo and then 30 years kang nag-iipon sa mga tamang money vehicle, pwedeng umabot ang pera mo sa ganito kalaki. 'Di ba? So what more kung mas malaki yung kaya mong ipunin? Let's say 5,000. In 20 years, kung nilalagay mo siya sa 12%, pwede siyang maging 4 million. So in 30 years, pwede siyang pumalo sa 17 million, 'di ba? Compounding kasi siya. So yun yung power ng get rich slowly. Time is the best ally when it comes to saving and investing. So, imagine, ito ha, tumutubo na yung pera mo. Yung, pero kailangan ng matagal na paglalagay. Kailangan consistent ka. Kailangan monthly. Hindi pwedeng seasonal. Okay? So sabi nga, time is the best ally when it comes to saving and investing. Kaya save and invest wisely. Sabi, ano ba akong mag-ipon? Lagi akong walang pera. So, i-check mo naman yung mga ginagastos mo. Baka mamaya, dito ka pala sumosobra, palagi kang inom ng kape. So, dito mura pa yung kape, 50 pesos. Eh, 3 times a day ka nagkakape kasi stress ka dahil ayaw mong makatulog sa trabaho mo. Alam mo ba, sa isang buwan, nakakagastos ka ng 1.5. So, sa isang taon, that's 18,600. Kung yan ini-invest mo sa 12%, in 20 years, may 1.5 million ka. Sa 50 pesos lang o 150 pesos a day. Eh kung malakas ka manigarilyo, nakaka 1 pack ka daily. That's 100 pesos. That's 3,000 pesos sa isang buwan. That's 36,000 pesos sa isang taon. Imagine kung ini-invest mo yan sa 12% in 20 years, pwede siyang maging 2.9 million. Pero saan mo ba nilalagay ang pera mo? Kadalasan sa sigarilyo. Eh anong naipon mo? Sakit. Yung iba mahilig tumaya ng loto. Wala namang masama. Pero kung gagawin mo na siyang habit, daily, twice a day, 'di ba? 20 pesos, in 1 month, that's 1,200.
Yung maliliit na bagay na mga ginagastos natin, di natin alam, sa isang buwan, magiging ganito pala siya kalaki. Sa isang taon, pwede pala siyang maging 14,000. 'Di ba? Kung inilalagay mo lang yan sa tamang money vehicle, kung ini-invest mo yan, kahit paunti-unti, pwede pala siyang maging ganyan kalaki, 'di ba? So, yung mga mahilig magpa-pedicure, manicure, 300 pesos ang cost. Magkano ba magpa-manicure, pedicure? So, sa isang linggo, nakakadalawang beses ka kasi napupudpud agad yung mga cutics mo. Sa isang buwan, that's 600 pesos. So, sa isang taon, that's 7,200. Pero kung ini-invest mo yan, pwede siyang pumalo ng 600,000. 'Di ba? Sa mga add to cart, Shopee, Lazada, 'di ba? Kung nakakagastos ka ng 2,000 sa isang buwan, that's 8,000. So, imagine 96,000 ang nagiging cost niyan sa isang taon. Kung inilalagay mo siya sa tamang money vehicle, in 20 years, 'di ba? Pwede siyang maging 7.8 million. So, kailangan lang natin makita saan ba tayo madalas gumagastos. Ito ba importante o luho lang? Alam niyo ba may dalawang klase ng stock market? Ito yung tinatawag na direct at indirect stock market. Yung direct, yung stock market, at yung indirect, yung mutual funds. Sa stock market na direct, ito yung partner natin, yung MyTrade. Habang ang indirect, ito naman yung partner natin sa mutual funds under ng Romper Financials. Ano ba yung mutual funds? How it works? A mutual fund is a money pooled from a certain number of investors. So each fund has a specific mandate or purpose, and a professional fund manager who invests the money based on a specific strategy and goal of the fund. So ang mutual fund, pinagsama-sama ang mga investor. Kaya kahit maliit lang ang pera mo, kahit 1,000 lang yan, sama-sama yan kasama ng mga ibang company na nag-i-invest din. Kunyari, ang pera nila is 100 million. Tayo, 1 million. O sa iyo naman, 1,000 lang. Pagsasama-samahin yon. Then may fund manager na assign doon na siya yung bahalang mag-invest ng pera mo. Professionally managed siya. At nilalagay yon sa mga tamang money vehicle, sa mga blue chips company. Pero sabi nga, 'di ba, kung ikaw ay mag-i-invest, make sure may purpose ka. Hindi yung basta ka lang nag-i-invest pero wala ka namang goal. Ang ini-invest mo ba para sa healthcare mo? Para sa retirement? Para sa pag-aaral ng anak mo? Sa dream vacation? Para sa dream car o sa dream house? So, alamin mo muna bakit ka dapat mag-invest. So, may alam po ba kayo about life insurance? Alam niyo po ba ng life insurance ay maraming klase? May mga term life, whole life, universal life, variable life, and index life. At dito sa IMG, you can learn how to properly protect your family. Alam niyo po ba na 1 in 2 men and 1 in 3 women will have the risk of developing cancer during their lifetime. Also, 80 million Americans have one or more types of heart disease. It's even worse in the Philippines. So, si husband ko, wala akong ka-idea na tatamaan siya ng cancer. But anyway, ito po yung purpose ng life insurance. So, kailangan natin maunawaan. Life insurance, in case you can't be there to catch them, make sure to leave a safety net. Life insurance is a safety net. So if you love your family, kailangan meron kang life insurance. Kasi ang life insurance, ito ang purpose niya, to protect your family, to replace your income, to finance your children's education, to pay estate tax. It will serve also as an instant money for family, pambayad ng utang. Sabi nga, if you love your family, get yourself protected. So, ito po yung types ng life insurance. Meron tayong tinatawag na bundled at saka unbundled type. So, insurance with bundled investment. So, ito yon, magkakasama yung term at saka investment. BUL po yon. Pag sinabing unbundled, separate yung
term insurance at yung investment. So, ano po yung mas pipiliin nyo? So, sa insurance with bundled investment, ang investment nakatied sa insurance. So, the control of investment is with the insurance company. Usually, mas mahal po ito. Ang premium niya for insurance and bundled investments are fixed. So, kaya nga, mas mahal yung sa mga iba. So, yung pure insurance with investment, the investment is independent from insurance. So, the control of investment ay nasa sayo. Mas mura po ito kaysa doon sa bundled type. So, ang recommendation po natin is yung BTID o yung buy the term, tapos invest mo yung difference. Yung ikaw yung may control sa investment. So, ano po yung mas gusto nyo? Pag bundle type, usually zero cash value sa unang 2 taon. Yung return of your money can go negative. At kung kailangan mo ng pera sa una at 2 taon, pag ikaw ay kailangan mo ng pera, kailangan mo ng loan charge. May loan charge siya from 8 to 12%. So, sarili mong pera pero kailangan mong mang-loan, kailangan mong bayaran. Bakit gano'n, 'di ba? So, in case something happens sa'yo, ang makukuha ng family mo, yung insurance benefit. Pero, madalas, yung cash value niya, hindi na siya mabibigay. Maiiwan na siya sa insurance company. Yung isa naman, yung unbundled type, yung money mo credited to you immediately on the first year. May sarili siyang savings or investment, separate. So, ang potential return ay mas malaki. At hindi po siya nagne-negative. Wala rin siyang loan charge kapag kailangan mo ng pera at meron kang investment, pwede mong withdrawin. And then the family gets all the insurance benefit plus the cash value if you die. So, dito makukuha mo yung insurance plus yung cash value. Sa kabila, yung loan, yung insurance coverage lang ang makuha mo, hindi yung cash value. So, introducing, ito po yung partner natin when it comes to insurance, the most 18 ng Manila Bankers Life. So, kaya siya most 18, ibig sabihin, multiple option, super term. 18 years ang term niya. So, 18 years kang insured at renewable siya every 18 years. So, personalize your life insurance protection. So, customized po siya. Pwede siya magamit for retirement, education, pension, and investment. The first and only do-it-yourself insurance product. Diba? So, most 18, ito po, meron na pa siyang mga rider, may accident death benefit rider, may payers death and disability benefit rider, may terminal illness rider, at critical illness benefit rider. So, sa critical illness po natin, nagpo-provide siya ng additional 30% of the basic death benefit to the insured in the event that the insured is diagnosed with critical illness. So, ibig sabihin, kapag ikaw po ay na-diagnose ng critical illness like cancer, bibigyan ka ng Manila Bankers ng additional 30%. So, 30% ng 1 million, kung ikaw ay 1 million ng coverage mo, 300,000 additional. So, ganun po siya kaganda. Ang discussion po about most 18 ay may separate po tayong product training about most 18. So, basic lang po yun para may idea lang po kayo na when it comes to life insurance, maganda po. I highly recommend the most 18 ng Manila Bankers. So, si Manila Bankers, ang most 18 po, 'di ba, sa pagbi-build ng solid financial foundation, ang maganda dito. Okay. So, yan po yung most 18. Meron din siyang emergency fund kasi nga meron siyang investment na pwede kang mag-withdraw. So, maganda siyang paglagyan ng emergency fund. At the same time, may investment kasi tumutubo po siya up to 12%. So, yun yung kagandahan ng most 18 o group. Kahit nasa ibang bansa ka, pwede kang kumuha niyan pag ikaw ay IMG member.
So, sample computation, sample premium, halimbawa, ikaw ay 30 years old. Alam niyo po ba, para sa 1 million coverage, ito lang yung kailangan yung bayaran sa isang taon. 7,188 plus 6,000 na premium deposit, yung PDF, yung premium deposit fund. Yun yung initial investment. Kasi may separate siya eh. Tapos pwede mo na siyang dagdagan ng 1,000 minimum. Nasa sa'yo yun. Then kung 5 years old ka, ito lang yung kailangan bayaran na na premium. That's 5,000. Sa isang taon po yan ha, yearly po yan. Pag 18 years old ka, so ito maganda tong ipamana sa mga anak talaga. Insured ka for 18 years. Tapos renewable siya every 18 years. So, kung 40 years old ka, ito lang yung kailangan mong bayaran. Kasi sa traditional insurance sa labas, yung 30 years old, that's around 60,000 para sa 1 million coverage. Pero dito, kahit 60 years old ka, nasa 47,000 lang yung 1 million coverage mo. Kaya kung ikaw ay retiree, maganda tong paglagyan ng pera mo. Sample natin na proposal para sa edad 30 years old. So, ito yung kailangan niyang bayaran, 5,710 plus an accident death benefit, may terminal illness and critical. So, total is 7,680 plus policy fee na 500. Was isang beses lang yun sa loob ng 18 years. So, annual premium is 7,000, semi-annual 3,000, quarterly is 1,000. So, 'di ba, ang galing po. So ito, ang ginawa niya, ang premium niya is 7,000 pero ang binayad niya is 60,000. Naglagay siya ng 60,000. So sample, 30 years old siya nag-start. Naglagay siya ng 60,000. Ang unang premium niya is 7,688. May plus 500 kasi to. Pero ang yearly niya talaga is 7,188. So, sa unang taon, yung 60,000 niya binawasan ng 7,688. So, meron siyang natirang 52,312. So, ito po yung tinubo ng pera niya. 6,277. Inad po yan sa 52, kaya nagkaroon siya ng 58,000. Sa unang taon pa lang, tumubo yung pera niya. If case something happen, ang makukuha ng family niya, yung 1 million coverage niya plus yung 58,000 na tinubo ng kanyang pera. Sa pangalawang taon, naghulog siya ulit ng 60,000. So, ang premium niya is 7,188 na lang. So, imagine, tumubo yung pera niya ulit. 'Di ba? So, hanggang 47 years old siya. Imagine, naghulog lang siya hanggang 34 years old. 5 years lang siyang naghulog. Ang mga nahulog niya ay umabot lang ng 300,000. Pero ang tinubo ng pera niya, umabot ng 151,000. Ito yung interest na umabot sa 1,410,000. Yung naging tubo ng pera kasi nagko-compound siya eh. So, in case something happens sa kanya, ang makukuha ng family niya is 2 million. Pero kung i-withdraw niya na yung pera niya at buhay pa siya, ito yung makukuha niya. Kasi pag buhay ka, hindi mo pwedeng kunin yung insurance. Yung investment lang. Pero pagdating ng 48, so, nag-renew siya ulit. Another 18 years. Natapos na yung 18 years. So, pagdating ng 48 years old, another 18 years. So, hindi na siya nagbayad. Pero ang kanyang premium tumaas na kasi nga, tumaas na yung edad niya. So, sa edad na 48, 19,759 na yung kailangan niyang bayaran.
hindi na siya nagbayad ulit ng premium, ay ng policy fee. So, ito yung pera niya, binabawasan. Tapos pagdating niya ng 60 years old, nagwi-withdraw siya ng 100,000. So, nagpi-pension na siya. Pinili niya is mag-withdraw ng 100,000. So, imagine, nakaka-withdraw na siya ng 600, pero magkano lang yung hinulog niya? 300,000. Pero yung pera niya, pumasok na, ito yung naging projected value ng pera niya na 300,000. Umabot ng 8 million. So, in case something happens sa kanya, ang makukuha ng family niya is around 9 million. So, compounding, yun yung power ng compounding interest. So, ganun siya kaganda. Ito po ay estimated. So, kung alam lang natin kung paano ilalagay yung pera natin, talagang yung pera na po natin ay kung nagtatrabaho, ito na yung tinatawag passive income, money working for you. So, kung ikaw naman ay 60, huwag mawalan ng pag-asa. No, retire ka. Bago ka pa sumapit ng 61, ito yung kailangan niyang bayaran. 40,000 plus the critical illness and accident, death, and terminal illness. Dahil healthy pa naman siya, hindi siya sakitin, kaya pumasa siya. Ito yung kailangan niyang bayaran sa isang taon, 48,225. So, dahil retiree siya, nakakuha siya ng malaki, so sa pera niya, yung 700,000 doon, ininvest niya. Binayad niya sa most 18. So, yan, naglagay siya ng 700,000. Imagine yung pera niya, nakapag-withdraw siya ng 500,000. Starting sa mga sumunod na taon, nagwi-withdraw na siya ng 30,000 and 30,000 hanggang 18 years. Hanggang 77 years old siya. So, yung pera niya, pumalo pa ng 700,000. In case something happens sa kanya, kasi insured siya for 18 years, kahit 77 na siya, in case something happen, ito yung pwedeng makuha ng family niya. So, napakaganda, di ba po? So, ito po yung mga sample ng mga nag-claim sa Manila Bankers. So, ano ba ang best investment para sa'yo sa tingin mo? Bigyan po kita ng sample. Kung gusto mo mag-ipon ng at least 1.2 million, kung sa bangko ka lang talaga gusto mag-ipon, dahil sabi mo natatakot na sa ibang mag-ipon, bangko lang talaga ang gusto mo. Alam mo ba, para makaroon ka ng 1.2 million, kailangan magtabi ng 166 pesos o 5,000 pesos or 60,000 pesos sa isang taon. Ito 5,000 a month, ito daily, ito monthly, ito yearly. In 20 years, magiging 1.2 siya. Pero wala siyang HMO, wala siyang life insurance, at wala din siyang malaking interest. At kaya mo bang magtabi ng ganyan kalaki, pero ganito lang makukuha mo pagdating ng panahon? Kung kaya, kung hindi mo kaya yung malaki, let's say 40 pesos lang ang kaya mong ipunin o 1,200 sa isang buwan. Kung ini-invest mo yan sa at least 12%, in 20 years, pwede rin siya maging 1.2. Diba? So, halos magkatumbas lang. Imagine ito, ang liit lang ng nilagay. Pero 1.2 rin. Pero nilagay niya kasi sa malaking interest. Kaya lumago. Umabot ng 1.2. Ang siste lang kapag sa mga mutual fund, diba? Wala siyang HMO. Kung pure investment siya, wala rin siyang life insurance. Kaya ano yung na-advise? Long-term healthcare. Kasi sa long-term healthcare, in 20 years, pwede ka rin magkaroon ng 1 million, pero 7 years ka lang magsisave. Kung kaya mo na mag-save ng at least 60,000, so ito yun, no, yung sa Kaiser natin, di ba? O 5,882 monthly. Pero kung gusto mo makabil ng malaking discount ng 2 months, mag-annual ka. At ang pang kagandahan yan, 7 years ka lang mag-iipon. Hindi kailangan 20 years kang maghulog. Waiting ka 20 years. Pero insured ka for 20 years. May insurance ka. Yun yung maganda dito. Covered ka at saka transferable siya.
In case something happen, lahat ng benefits mo matatransfer sa primary beneficiary mo. At saka may healthcare fund ka kahit beyond 70 years old ka pa. Lifetime mo yan pwedeng magamit. So, ikaw, anong mas pipiliin mo sa tatlo? Siyempre, doon ka na sa kumpleto, 'di ba? Nandyan na eh. Andyan na lahat yung kailangan mo. 3-in-1 na siya. So, dito sa IMG, we have all the solution. We have the 5 E's. Una, dito tinuturuan tayo. IMG provide financial knowledge and strategy to end financial ignorance. And we should learn how to make money, 'di ba? How to make money work for us, how to build solid financial foundation. Kasi sa totoo lang, if you think financial education is a waste of time and money, try financial ignorance. So kung hindi tayo magkakaroon ng pagbabago sa mindset natin, maraming mawawalang pera. At dito sa IMG, kapag na-educate tayo, may execute natin. Kasi nga, may mga partner companies ang IMG na DIY, na ikaw mismo yung ha-handle. Di ba sabi kanina, di ba, huwag mong iasa sa gobyerno, sa bangko mo. Ikaw dapat yung nag-handle ng ng pera mo. Ikaw dapat yung nagiging money manager ng pera mo. So, si IMG provide platform to execute the knowledge. May access kasi siya. Mayroon tayong direct access sa mga financial products and services sa mga largest and most respected companies in the financial industry. So, dito, binabypass natin yung middleman. At the same time, ang IMG provide business opportunity. Napakaganda kasi easy yung setup niya, easy yung startup niya, no territorial boundaries, no big capital requirements, risk-free, you work at your own pace, at your own time, very flexible, no quota, no demotion. Iba, sa ibang company, kung gusto mong pumasok sa financial industry, may demotion, may quota ka. So, dito sa IMG, kung gusto mong mag-ipon lang sa sarili mo, ayaw mo naman gawin yung business, okay lang. Walang problema. At ang maganda dito, kung gusto mo mag-ipon, mapupunta ka sa community ng mga financial educators, mga entrepreneurial spirit, 'di ba? Merong culture of discipline, merong high purpose, mga investors, mga nakabayad ng utang, debt-free. So, may freedom, 'di ba? Ang ganda ng environment niya. So, dito talagang bawal yung judgmental. Dito talaga tinuturuan. Kasi sabi na, kung 5 sa mga kaibigan mo ay mga palainom, palasugal, palachismis, 'di ba, palautang, pwede kang mahawa, pang-anim ka doon. Kaya dapat, piliin mo yung company na sinasamahan mo. Kahit hindi mo gustong mapautang o mapagastos, kung puro magagastos yung kasama mo, mahahawa ka. Diba? At the same time, yung benefits ng IMG, parami ng parami. Nadadagdagan, ang dami ng company na gustong makipag-partner sa IMG. So, dito sa IMG, tinatanggal yung middleman, 'di ba? Pag non-member kasi dumadaan sa middleman. So, napapamahal ka. Like sa insurance, healthcare, investment, general insurance, real estate, and others. Hindi ka nadadaan sa middleman. At pag nangyari yon, you will save money dahil nare-remove mo na yung middleman. So, ito po yung mga partner companies ng IMG. Pagdating sa healthcare, Kaiser, so nakakapag-provide tayo sa private and government. Life insurance, ito naman yung partner niya. Non-life insurance, meron din tayo. Mga sasakyan, kung gusto mong kumuha ng um, comprehensive insurance, mga CTPL, meron din tayong sariling bangko.
Tapos pagdating sa investment, ito yung partner po natin. Sa real estate, meron din tayo. Allied services. So, under one roof, nasa umbrella ng IMG lahat. So, dito sa IMG, changing people from spender to saver talaga. And IMG create wealth for families. Sa membership, matututunan mo paano magkaroon ng savings, ng discounts, access, privilege, paano magkaroon ng income, paano magkaroon ng protection. So, unlimited yung education, yung mga investments, pwede ka makapag-travel. So, may mga rewards, yung lifestyle, pwedeng mabago, di ba? May support, then the community, and many more. So, ito yung IMG. IMG is a membership program. It's a platform. So, ayan, napakadami niya pong benefits. Up to 62 benefits. So, una yung education talaga. Mga workshop na pwede mong attenan na makakatulong lalo kung nag apply ka ng trabaho, yung mga certificate yan, pwede mong idagdag sa credentials mo. So, ito pa po yung mga additional benefits. So, automatic kapag nag-member ka ng IMG, meron kang 100,000 personal accident insurance up to 300,000. So, ito pa po yung mga investment. Makaka-attend ka ng investment seminars, ng direct at saka indirect stock market, mutual funds. Then, unlimited consultation sa mga members ng IMG, sa mga Kaiser Medical Center. And kung gusto mo naman makabili ng at magkaroon ng discount sa mga real estate property, ito po yung mga kapartner natin. At ito po din yung ating mga partner sa mga Palawan, di ba? General Services. Meron din po tayong Legal Assistance Program, Everest Memorial Service, Associate Financial Asset Preservation Services para sa ating mga properties. And yung mga exclusive membership benefits na pwede kang makapag-travel, free HMO, mga rewards, yan, andito po, recognition. So, ito yung isa sa mga nagustuhan ko sa IMG dahil nga isa akong full-time housewife at retired seafarer. Ayoko na rin magkaroon ng employer, ayoko rin mag-work. Um, wala rin akong idea sa mga traditional business. So, nakita ko yung opportunity sa IMG na dito pala pwede kang magkaroon ng business sa financial industry. Kasi dito, pwede ka maging financial educator, hawak mo yung oras mo, online yung system, nakakatulong tayo sa pamilya, pwede kang magkaroon ng income, pwede kang makabayad ng utang. So, ito po ako before IMG, nagbabarko po ako hanggang sa nakilala ko yung husband ko at nag-decide kami na siya na lang yung magbabarko at ako yung mag-aalaga ng mga anak namin. Pero after 12 years, na-realize ko ang hirap pala ng walang trabaho. Kasi hindi kami makaipon. So, kahit malaki yung sahod ni husband, hirap akong makapag-ipon. Hindi naman ako maluho, pero hindi ko alam paano mag-ipon. So, hanggang sa nakilala ko yung IMG, may nagpakilala sa akin, ito yung sponsor ko, ito umatin po ako, nakita ko yung kagandahan ng IMG, and then sinabi ko sa husband ko, at first hindi siya interested, pero sabi ko maganda siya, kaya maganda sumama ka. So, nung bumaba siya ng barko, nagbakasyon siya, sumama po siya sa biyahe. Sumama po siya sa Makati. Sinama rin niya yung kanyang bayaw. So, sinama ko din yung aking mga anak. Ako ay nag-join sa IMG. So, dahil sa IMG, dumating yung time na 2020, nagka-pandemic. So, pagdating ng 2023, na nagkasakit ang husband ko, na-diagnose siya ng cancer. So, because of IMG, naka-survive kami. At nasasamahan ko siya habang nagpapagamot sa kanyang cancer.
So, dito nga, I can take care of my family and doing my IMG mission and business at the same time. So, inabil ko po yung IMG business. So, yun, ginagawa ko po yung IMG habang kasama ko si husband ko na nagpapagamot ng cancer. So, kung siguro nasa corporate ako, hindi ko magagawa yon. Kasi syempre, kailangan kong mamili between him and work. So, wala naman kaming ibang pwedeng maasahan dahil yung mga anak ko nag-aaral. Hindi din nila pwedeng samahan yung daddy nila. So, kaming tatlo lang, kaming apat lang, maliit pa yung bunso. Kaya malaking tulong talaga dahil sa IMG, nagkaroon ako ng extra income, yun yung naging main source of income namin. Pero napilitan din akong magbenta ng mga properties, di ba? So, doon ko na-realize yung importance ng pag-prepare. Kasi nga, bago lang din ako member ng IMG. Pero awa ng Diyos, unti-unti, nakaka-recover, nakaka-survive kami. So, kahit may sakit si husband, na nakapag-promote pa rin ako. So, dahil sa IMG, kahit nakasama ko siya, napapagamot, na-promote pa rin ako. Naging ako Senior Marketing Director noong 2021 at naging Executive Marketing Director noong 2023. So, lahat kami ng family ko, ginagawa yung IMG. So, dito sa IMG, yung small and big wins are appreciated. So, ito yung mga ka-team ko na na-promote din sila. Nag-guide ko sila noong time na yon, 'di ba? At dahil din sa IMG, nakapag-travel po ako sa ibang bansa para umattend ng mga convention. Ito po yung sa Malaysia. Ito yung sa Taipei. At nakasama ko yung anak ko na makapag-travel. So, you can grow yourself in business through unlimited trainings and seminars. And attend local and international convention. Alam niyo ba, dito sa IMG, magkakaroon ka ng business. So, business ownership program. So, ito yung income projection na pwede mong maging income kapag ginagawa mo yung business ng IMG. So, ito for the purpose of example lang. So, helping one family per week results in a 24,000 income. So, kung ikaw ay bagong member, tawag sa'yo ay associate. So, sa associate, ang iyong commission is nagre-range sa 20%. So, para maging associate ka, kailangan nag-join ka sa IMG at nag-own ka ng product like Kaiser. So, kung halimbawa, yung family mo, yung husband mo, Kaiser mo din at nagbabayad ka or nagbabayad sila or yung kapatid mo kumuha, may tatlo kang napa-member or napa-Kaiser. Ito yung minimum natin na plan. That's 30,000. I-times nyo lang sa 20% kasi yun yung rank mo, yun yung commission rate mo. So, meron kang 60,000 in 4 weeks. Diba? So, malaki, pwede na yung income na yan. So, kung marami kang sharean dahil may mga kaibigan ka na gusto rin magkaroon ng investment, ng healthcare at life insurance, kahit ito yung minimum plan lang, ito yung pwede mong maging income. So, nakatulong ka na sa ibang tao na makapag-ipon at the same time, natutulungan ka rin kasi nagkakaroon ka ng income sa tamang paraan. Hindi mo sila pinapagastos para gumastos lang. Tinuturuan mo silang gumastos, ito hindi gastos. Tinuturuan mo silang mag-ipon para maging protected sila. At the same time, ikaw ay nagbe-benefit. So kung mapopromote ka na marketing director, that's 37%. So tumaas yung rank mo. Kung ikaw ay nakakapagpa-avail ng Kaiser, kumuha ng mga product sa minimum plan, so ito yung pwede mong kitain each.
So, iyan yung magiging income mo per month. So, pwede po kayong magkapera talaga dito sa IMG. So, may separate po tayong presentation para dito pag member ka na. So, hindi siya masyadong dinidiscuss. Ito ay basic lang po. So, sabi nga, 'di ba, lahat itong mga 'to, karoon ng healthcare, protection, kailangan iniiwasan yung bad debts, dapat may emergency funds, may investment, pero lahat yun kailangan mo ng pera. Kaya nga, dapat increase mo yung cash flow mo. Kaya kung wala kang trabaho, o gusto mo ng negosyo, ba't hindi mo subukan ang IMG business? Kasi dito, mag-i-increase yung cash flow mo sa pamamagitan ng pagtuturo ng tamang pag-ipon, paghahawak ng pera. So, hindi ka mapapasama kung ang tinuturo mo ay mabuti. Ito pa yung mga other exclusive membership benefits sa mga OFW. Yan. Meron tayong worldwide protection. So, dito, pwede tayong i-financial check-up. So, sabi nga, stay financially healthy with IMG's exclusive financial check-ups. So, isa sa mga benefits din po pag ikaw ay IMG member, yung Fidelity Life. Automatic po yan, meron tayong 50,000. Once na nag-join tayo sa IMG, may 50,000 na guaranteed memorial, pwedeng convert to cash. So, pag member ka ng IMG, ito yung kailangan mo lang bayaran, 6,000 kung ikaw ay nasa Pinas. And then, accreditation, that is 1,500 yearly. Pero ang bayad na yan sa susunod na taon, para sa susunod na taon ang kanyang benefit. Para lahat ng benefits mo active. So, ito po yung sa ibang bansa. So, paano ba magsimula? Josel. So, mag-join ka, mag-own ka ng Kaiser, and then if you share it to your family, you can earn. And para mas malaki yung income mo, magpa-license ka. Kasi kung license ka, hindi lang Kaiser yung pwede mong i-offer. Yung mga ibang insurance natin na pwede mong i-offer. Kasi yung iba doon kailangan ng license. So, ito po yung basic natin. Mag-member ka for Philippine code, that's 8,000 to 12,000 for international code. So, advanced membership, join and own. Maging associate ka, mag-member ka, that's 5,500 plus 500, that's 6,000. Magiging ka ng associate, diba? So, 6,000 na po talaga yung membership natin. So, own a Kaiser, example, K100 plan, that's 5,882 plus 500 na policy, that's 6,382. Yung initial. So, ito yung initial investment mo kung gusto mong mag-join sa IMG at the same time magawa yung business din. At the same time, meron kang savings. That's 12,382 only. Diba? And then, magkakaroon ka ng ganito kagandang portal, dashboard na makikita mo doon lahat ng mga benefits mo. At ito po, lahat. So, bakit po natin kailangan gawin ang IMG? Bakit kailangan natin mag-join? Kasi sabi nga, you will always have an excuse not to save and invest. Pero no matter what your excuse, one thing is for sure, you're going to get old next year. No matter what your excuse, your child will grow up and enter college and you would need money for his or her education. Diba? No matter what your excuse is, you eventually retire and stop making active income. So, this is the best time para mag-join sa IMG, mag-save at mag-prepare. At bakit naman natin kailangan i-share yung advocacy? Sabi nga ng president namin, where I'm coming from is this. Are you really successful if you're the only one who succeeds? Can you really sleep at night knowing that you're saving the right way? And your neighbor and friends are saving the wrong way? Are you happy when you are getting richer while your friends are in debt?
would you call this success? Is this life is all about? Diba? Masaya ka ba kung ikaw lang yung natututong mag-ipon? Kasi sa totoo lang, kung ikaw lang yung maraming ipon at yung paligid mo, maraming utang, sino sa tingin mo ang utangan nila kapag wala silang pera? Diba ikaw? Kaya maganda, turuan na natin silang mag-ipon na ngayon pa lang. So, si IMG ay naging front page sa Philippine Star at consistent for 25 years ang kanyang mission at hindi tayo pa iba-iba. So, sabi nga why do so many hardworking Filipinos still struggles with money? So, about financial literacy pa rin talaga yung itinuturo ng IMG. Wala tayong mga kung ano-anong mga ino-offer. Puro makabuluhan. Kasi sabi nga from teachers and entrepreneurs to professional and overseas workers, millions of Filipinos work tirelessly for their families and their future. Yet, despite years of effort, many remain vulnerable to debt, emergency, and financial uncertainty. So, 'di ba po? Kaya ngayon pa lang, gawin na natin. Let's join IMG kasi napakaganda ng advocacy niya. At dahil naka-attend po kayo, pwede kayo magkaroon ng 20,000 personal accident insurance. Kasi ito po yung aming campaign, Campaign and Protect. So, need lang po natin mag-provide ng 5 names ng mga taong gusto natin ma-sharean. Then, kailangan lang natin yung kanilang email, contact number, at saka yung sa inyo rin po para mag-pursue yung ating personal accident insurance benefit. Ang IMG po ang magbabayad ng premium niyan and that is valid for 1 year. So kung i-check niyo po dito ano ba yung mga nagustuhan niyo. Kung lahat yan, di kahit isa man dyan nagustuhan niyo sa napakinggan niyo, then bakit kayo hindi magjo-join ng IMG? Kung nakikita niyo naman na maganda at nakakatulong, di ba? So, ito po yung sample ng financial blueprint natin. Lagay natin yung pangalan, sample pangalan ko, 'di ba? Ayan yung aking email, contact number, birthday. So, magkano ba yung edad ko kunyari 30 years old. So, in 20 years, kasi dapat at least 20 years ang pag-iipon. So, 50 na ako after 20 years. Pero ang target age ko ng retirement is 60 years old. Kung ang target retirement ko is 5 million, magkano dapat yung aking annual income replacement? So sabi, income replacement, annual income times 10. So, dapat nasa 4.8 million pala yung aking annual income replacement. Yung aking annual income is 480,000 kung ang aking income ay 40,000 monthly. So, sa 40,000, ang 20% ng 40,000 is 8,000. So sabi 'di ba sa abundance formula, 20% ng income mo dapat yung itabi mo. So the 20% of 40,000 is 8,000. So kung halimbawa, ang kinuha ko is K100, let's say yung 5,882 sa 20% na yan na 8,000 ko, ini-invest ko sa Kaiser. So, after 20 years, meron akong 1,166,000. Pero, habang nagbabayad ako kasi may 8,000 ako, 'di ba? So, yung 2,000 doon, ininvest ko sa mutual fund. So, after 20 years, yung 2,000 ko, pwede siyang pumalo sa 1,998,000, 'di ba? Kung ini-invest ko siya sa at least 12%. Then, pagdating ng 8 years, tapos na ako sa pagbabayad ng Kaiser, then yung sobra ko doon, yung 5,000 ko, ini-invest ko sa mutual fund. Yung pera ko, pumalo ng 1,879,000. So, yung total savings ko, na-achieve ko yung 5 million. Diba? In 20 years. Pero, masyado bang malaki yung aking inilabas? Diba? 20%. Eh di what more kung mas malaki pa yung kaya mong ipunin.
Pero kung sinasabing kulang yung pera, gawin natin yung business ng ING. So, ito po, K100, ito yung ating Kaiser 3-in-1. Recap lang natin. Ito yung at least 1 million yung coverage niya, 'di ba? So, sabi nga, we cannot change our past financial mistakes, but we can always make better financial decisions starting today. So, let's choose to build a future of security, peace of mind, and abundance for our families. So anyway, thank you very much and God bless us all. Sana marami kayong natutunan kasi knowledge without action creates no change. So I encourage each one of you to apply what you've learned today because small financial decisions made consistently can lead to extraordinary results. So let's start building a better future together. So, thank you very much. Ako po ang inyong Ate Queen. Ito po ang aking Facebook account, Queenie Lisa Miro, at ang aking contact number. Pwede niyo po siyang screenshot and message me kung interested po kayo. So, dito na po nagtatapos ang aking presentation. Maraming salamat po.